Inaresto ang isang lalaki sa Pasig dahil sa kasong pagpatay sa Catanduanes. Ilang taon na ang nakalipas. Pero nang ibinyahe na siya sa probinsya para doon ikulong, napatay ang suspect ng manlaban umano. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Nakuha ng nakaposas ang lalaking yan matapos arestuhin ng mga pulis madaling araw noong February 6 sa Pasig City. Siya si Michael Echage, 45 anyos. Inaresto siya dahil sa kaso ng pagpatay sa Catanduanes, 2 dekada na ang nakakalipas. Agad daw ibinyahe si Echage pauwi ng probinsya para doon kaharapin ang kaso, katulong ang kanyang pamilya. Pero habang hinihintay makauwi si Echage, nakatanggap na lang daw ng tawag ang kanyang pamilya. Napatay na ang kanilang padre de pamilya. Kwento ng mga anak ni Echage sa News 5, 4 na lalaki raw ang kumuha sa kanilang ama mula Pasig para dalhin sa Catanduanes. Nagpakilala silang mga miyembro umano ng Catanduanes Police. Kinausap po kami ng mga pulis na regarding po dun sa tito namin, nakasali din po sa warrant. Ang sabi po nila sa amin, makipag-cooperate po kami na mahuli po yung tito namin. Possible po na makalaya po yung papa namin. Ganun po yung sabi po nila sa amin. Palit ulo po. Paliwanag sa kanila ng mga nagpakilalang pulis, nanlaban umano si Echage kaya't napilitan silang barilin ito. Nangyari raw yan sa isang masukal na bahagi ng Del Gallego sa Camarines Sur. Dinala sa morgue ang bangkay ng biktima at doon na lang din siya nakita ng kanyang pamilya. Nakausap pa raw ng pamilya si Echage sa telepono habang pauwi sana sa Catanduanes. Ang sabi niya po sa cellphone, ang sabi niya sa akin, huwag mo nang papuntahin yung nanay mo sa Catanduanes kasi hindi na ako tatagal. Naging pahirapan rin daw ang pag-uwi sa bangkay ng biktima lalo't binawi raw ng kapulisan ang naunang pangako nila na tutulong sa pagpapaburol ng biktima. Dahil dyan, doble hinagpis ang inabot ng mga kaanak ni Echage. Sobrang bigat po sa amin. Para nila po kami pinapaikot-ikot lang. Hirap na nga po kami, mas lalo pa nila kami pinahirapan. Nakarating na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang insidente. Tayo nagulat dito, first time lang natin nalaman ito. I just instructed our regional director sa NAPOLCOM to conduct a thorough investigation dito sa pangyayaring ito. That is not a procedure that is in the manual of our policemen. So ito ay sinuunang panahon pa at hindi dapat ginagawa at hindi dapat nating ipagpatuloy. Sinubukan din ng News 5 na kunin ang panig ng Catanduanes Police pero wala pa silang sagot sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.